Mami, mag-uuwi ka po ba ng chocolate mamaya? Tanong ng 4 na taong gulang na si Matea habang nakalingkis sa kamay ng ina. Opo baby, pero promise mo na magpapakabait ka kay Nanay Marisa ha? Huwag mo siyang masyadong i-stressin dahil masama kay nanay yon. Pangaral ni Madison sa kanyang anak. Nay, aalis na po ako. Baling niya sa ina. Mayroon po akong pinamiling gulay kagabi at may kaunting karne pa sa ref. Iyon na lang pong pananghalian yun ni Matea. Pero ako na po magluluto para sa hapunan natin mamayang gabi pagdating ko. Biling pa ni Madison sa kanyang ina na kaagad binuhat mula sa kanya ang bata. Sige anak, mag-iingat ka ha. Huwag kang magpapalipas ng gutom sa trabaho. Huwag mo na ring alalahanin pa si Matea dahil talagang babantayan ko itong apo ko. Nakangiting kumaway si Madison sa kanyang anak kahit sa loob niya ay pinipiga ang kanyang dibdib dahil buong araw na hindi niya makakasama ang anak. Nakarating kaagad si Madison sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Magandang umaga, Madison! Ang aga mo ngayon ha? Himala! Maaga ka ngayon! Hindi ba umiyak si baby girl? Tukoy ni Tessa sa anak ni Madison. Si Tessa ang malapit na kaibigan ni Madison sa trabaho. Mabuting at hindi umiyak kanina eh. Inaabot pa naman minsan ng kalahating oras bago siya mapatahan. Naaawa rin ako sa anak ko dahil nasasanay na siyang parati akong wala sa tabi niya. Malungkot na saad niya. Hindi pa bukas ang restaurant at kasalukuyan nilang pinupunasan ang mga lamesa. Bakit kasi ayaw mong mag-asawa na lang, Madison? Type ka ng manager natin at alam kong aware ka na ron. Bakit kaya hindi mo subukan? 27 years old ka pa lang naman at bata ka pa. Look, ang ganda-ganda mo pa nga at hindi ka talaga mapagkakamalan na may anak dahil ang sexy mo rin. Mahalay mo talagang si Sir George na pala ang sagot sa problema mong yan. Magkakaroon ka na ng katuwang sa pag-aalaga kay Matea. Seryosong suwestyon ni Tessa. Halata naman sa mukha ni Madison na hindi niya gusto ang ideyang iyon ng kaibigan. Hindi ko kailangan ng asawa, Tessa. Kasama ko naman si nanay sa pag-aalaga sa anak ko. Nagagawa ko rin naman kahit papano na matustusan ng lahat ng pangangailangan ni Matea. Katwiran ni Madison na sinadya pang huminto sa ginagawa para balingan ng tingin si Tessa. Bakit? Iyong tatay pa rin ba ni Matea ang mahal mo? Hindi umimik si Madison. Silence means yes, friend. Bakit hindi mo nalang siya hanapin at sabihin na nagbunga ang kalandian niyo noon? Imposible namang hindi yan tustusan dahil tulad ng sinabi mo dati, ubod ng yaman ng ex mo. Gigil na sagot ni Tessa. Napairap si Madison sa sagot ng kanyang kaibigan. Ramdam niya ang kirot sa dibdib nang maalala ang ama ng kanyang anak. Galit sa akin yun. Alam mo namang iniwan ko siya para sa pera, di ba? Malungkot na tugon niya dahilan para matahimik ang kaibigan at maalala na naman ang ama ni Matea, ang lalaking una niyang minahal. 4 na taon na nung huli kitang makita. Patawarin mo ko, Matthew, kung nagawa kitang ipagpalit sa pera. Kung hahayaan ako ng Diyos na maulit muli ang lahat at bumalik sa dati, ay mas pipiliin ko pa rin na mangyari ulit to. Pipiliin ko pa rin ang pera kaysa ang makasama ka. Dahil ang kapalit naman nun ay ang buhay ng nanay ko at ang kaligtasan ng anak ko mula sa iyong ina na hindi ako gusto. Bulong ni Madison sa sarili na pilit pinipigilan ng mapaluha. O siya, mamaya na nga ulit tayo magtsikahan. May meeting ngayon si boss at sigurado akong bigatin na naman ang kasama nun. Maganda na tayo. Ayaw kong mabulyawan. Naka-ismid na sabi ni Teresa at nagsimula na silang seryosohin ang pagtatrabaho. 2 taon na rin simula nang magtrabaho si Madison sa Primo Taste Italiano. Isa itong Italian restaurant na mayroong main branch sa Italy. Sa kasalukuyan, ibang tao ang namamahala ng restaurant na ito dahil sa ibang bansa na nakatira ang may-ari. 5 taon na rin ang nakararaan nang iwanan niya ang pagtatrabaho sa bar bilang isang waitress upang matustusan ang gamot ng kanyang ina. Doon niya naranasang bastusin at maliitin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit na waitress lang naman siya roon at hindi kalapating mababa ang lipad.
Magkatabi si Tessa at Madison ang abangan nila ang kanilang boss kasama ang kamiting ito. Good morning, Sir Richard! Sabay-sabay na bati ng buong crew, ngunit hindi nakasabay si Madison dahil napako ang mata niya sa lalaking hindi niya inaakalang makikita. Si Matthew Garcia, 28 years old at isa sa pinakasikat na doktor sa Pilipinas dahil sa galing nito sa panggagamot at pamamahala ng ospital. Ito ang nagmamay-ari ng Garcia Hospital na sikat sa bansa. Ito rin ang nag-iisang anak ni Maria Eliza Garcia at Matias Garcia. Ang ama ni Doc Matthew ay pumanaw na samantalang ang ina nito ay hindi na nagawang pamahalaan pa ang ilan pa nilang negosyo dahil sa sakit na mayroon ito. Good morning. Baritono ang boses na sagot ni Matthew. Hindi na naalis ang tingin nito sa dating kasintahan na si Madison. Nakasampay sa braso nito ang lab coat at halatang kagaling lang sa trabaho. Napatitig na lamang si Madison habang paupo si Matthew sa siliyang malapit sa kanila. Girl, okay ka lang ba? Bakit bigla kang namutlari yan? Nag-aalalang tanong ni Tessa at inalalayan siya sa isang sulok ng restaurant. Ayos lang ako. Kailangan ko lang magbanyo saglit. Sige na, baka makita pa tayo na nagdadaldalan dito. Pagdadahilan niya at halos di pa rin ang banyo. Lord, bakit parang sobrang hina ko sa'yo palagi? Bakit ngayon pa kung kailang hindi pa ako handa? Tila naiiyak na sa ni Madison sa sarili. Sinampal pa niya ang sarili upang kumpirmahin kung hindi pa naginip ang lahat. 5 minuto ang lumipas nang mapagdesisyonan ni Madison na lumabas. Ngunit halos mapatalon siya sa gulat nang sumalubong sa mukha niya ang mukha ni Matthew. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Magkasalubong ang mga kilay nito. Dok, anong kailangan nyo? Banyo po ba? Nasa kabilang parte po para sa lalaki. Uutal-utal na tanong ni Madison. Ngumisi si Matthew na tila ba natatawa sa kanyang inasta. No, I just wanted to see you. Maikling sagot nito. Pinasadahan pa ng tingin ang buong katawan ni Madison. Nakapusod ang mahaba at pinong-itim na buhok ni Madison at suot ang kanilang uniforme. Hindi na siya naglagay pa ng makeup sa muka dahil maputi na siya at natural na kulay pula ang mga labi. Ano pong sabi mo? Nanlalaki ang mga matang tanong ni Madison kasabay ng pag-usbong ng tuwa sa kanyang dibdib. Mas lalong lumawak ang ngisi ni Matthew. Gusto ko lang makita kung paano ang babaeng katulad mo na nakatanggap ng malaking pera kapalit ng panggagago sa akin ay muling naghihirap ngayon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Matthew nang sabihin yun at napalitan ng galit. Bakas naman ang sakit sa mukha ni Madison. Pilit nang umisi si Madison. Hindi ako naghihirap, Dr. Matthew. Ikaw ba? Kumusta ng buhay mo ngayon? Pilit nang ngiting tanong niya. Tumitig si Matthew sa kanya at bahagyang nag-isip ng isasagot. May kung anong pumipigil sa lalaki na saktan si Madison. Ngunit mas malaki ang galit na mayroon nito. Mas maayos kesa nung kasama kita. Matigas na sagot ni Matthew at nilagpasan na ang babae. Hindi nito natiis ang sakit na gumuhit sa mata ni Madison. Bumalik sa trabaho si Madison at pilit winaksi sa isip ang lahat ng mga sinabi ni Matthew. Sa nangyari kanina, hindi niya alam kung tama pa bang ipaalam sa lalaki ang tungkol sa anak nilang dalawa. Tapos na ang shift ni Madison sa restaurant at nasa labas na silang dalawa ni Tessa. Oh, paano ba yan? Mauna na ako ha. Mag-iingat ka rin sa pag-uwi. Paalam ni Tessa sa kanya. Salamat. Mag-ingat ka rin. Magkita na lang tayo bukas. Sagot ni Madison. Pagod ang katawan na naglakad siya sa sakayan, ngunit wala pang 5 minuto ay mayroong itim na sasakyan ang huminto sa kanya. Get inside. Pilit pinatitigas ni Matthew ang boses. Nanlalaki ang mga mata ni Madison at lumapit sa bintana ng sasakyan upang kumpirmahin na si Matthew nga iyon.
Nagtatahip ang kaba sa kanyang dibdib nang makita ang nakasimangot na mukha ng dating kasintahan. Bakit? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba kanina pang tanghali natapos ang meeting niyo ni Sir Richard? Nauutal na tanong ni Madison. Naiinis naman na bumaba ng sasakyan si Matthew. Totoo ngang kanina patapos ang pakikipag-usap nito kay Richard tungkol sa pag-i-invest ng lalaki sa ospital. Ngunit hindi na napigilan ni Matthew bumalik ngayong gabi upang makita ang dating kasintahan. Napadaan lang ako. Sa tingin mo ba, sasadyain kong puntahan ka rito para lang sunduin? Halos umusok ang ilong sa sagot nito. Wala naman po akong sinasabing sinusundo mo po ako, Doc. Pangaasar ni Madison. Ito ang unang beses na gumaan ang loob niya sa lalaki habang nag-uusap simula nang magkita sila. Oo nga naman. Anyway, napadaan lang ako. Sakto namang nakita kitang naghihintay ng masasakyan pa uwi kaya hinintuan kita. Gabi na rin at madaling masyado rito. Kung sino man ang nakita kong nasa sitwasyon mo, ay aalokin ko rin ang hatid. Napipikong ani ni Matthew dahilan para mapahiya si Madison. May kaunting ilaw na nagmumula sa sasakyan ni Matthew dahilan para magkaroon ito ng tsansang makita ang namumungay na mata ng babae. Sige na, pumasok ka na sa loob. Iyahatid na kita. Biglang malumanay na saad ni Matthew. Hindi mo kailangang gawin to, Matthew. Hindi mo obligasyon na siguraduhin ligtas ako sa pag-uwi. Maraming salamat sa pag-alok mo, pero kaya ko ng sarili ko. Malamig na sagot ni Madison. Hindi na nga nagawang umalma pa ni Matthew dahil tinalikuran na ito ng dalaga. Ayaw nitong pilitin ng babae, lalo na at alam nitong nasaktan si Madison sa mga nasabi nito kanina. Maya-maya ay may huminto na kulay pulang motor sa tapat ng itim na sasakyan ni Matthew at sakay doon ang manager ni Madison. Dumilim ang mukha ni Matthew at pinanood kung paano yayain ng binata si Madison na ihatid sa bahay. Hindi na tumanggi ang babae dahil gusto na niyang makatakas sa matalas na tingin ni Matthew. Nakaalis na si Madison pero naiwan si Matthew na kino-question ang lahat ng nangyayari dito. Inis na tinawagan ito ang kaibigan upang yayain na mag-inom at sabihin ang problemang kinakaharap. Wala pang 10 minuto nang makarating si Madison sa tapat ng kanilang bahay. Maraming salamat sa paghatid, Sir George. Magalang na saad ni Madison sa kanilang manager. Hinubad niya ang helmet. Inabot niya rin iyon kay George. Ngumiti ang binata. Walang anuman, Mads. Sagot ni George. Tinawag ang babae sa palayaw niya. Pilit ng ngiti ang ginawad ni Madison dito. Papasok na ako ha. Maraming salamat ulit. Good night. Hindi na hinintay pa ni Madison ang sagot ni George at pumasok na sa paupahang apartment. Hindi lingid sa kaalaman niya na may gusto sa kanya ang lalaki. Alam lahat ng crew iyon kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng hiya. Mabuti na lang at hindi pinipilit ng lalaki ang sarili sa kanya. Prioridad ni Madison ang kanyang anak. Kinabukasan ay laking gulat ni Madison nang makita si Matthew sa restaurant. Good morning, sir. May I take your order? Seryosong tanong ni Madison kay Matthew kahit na puno ng pagtataka ang mata dahil sa itsura ng lalaki. Parang basta-basta lang sinuot ang polo dahil hindi lahat ay nakabotones. Magulo rin ang buhok nito at malaki ang kulay itim sa ilalim ng mga mata. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo, Matthew? Tanong ni Madison sa sarili. Pagod ang matang tiningnan siya ni Matthew. Do you serve soup here? Tumango si Madison at nilista ang in-order ng lalaki. Mabilis na bumalik si Madison sa pwesto ni Matthew nang makuha ang pagkain na in-order nito. Nagtaka siya nang makitang nakayokyok si Matthew sa lamesa at tila natutulog. Pinatong niya muna ang pagkain sa lamesa at saka dinaluhan si Matthew. Sir, okay lang po ba kayo? Bakas ang pag-aalala sa boses ni Madison. Stop calling me sir. Call me doctor, like what you used to call me.
Tila wala sa sariling sabi ni Matthew habang nakapikit. Ano? Baliw ka ba? Umayos ka nga riyan. Kainin mo na tong soup mo para mahimasmasan ka. Marami ka na naman sigurong ininom na alak kagabi, no? Doktor ka pero hindi mo yata alam na masama sa kalusugan ng alak. Isa pa, kilala kang tao. What if may magpicture sa'yo na ganyan ka? Pakiramdam ni Matthew ay bumalik silang dalawa ni Madison sa kung ano sila dati. Pagalitan mo pa ako at sermonan. I missed your voice, Madison. 5 taon akong nakulong sa kalungkutan at nakakulong pa rin sa'yo. Ang daya lang. Kasi mukhang maayos ka na at masaya. Pero heto pa rin ako. Hindi makabangon mula sa lahat ng ginawa mo sa akin. Nakapikit man, nagawa pa rin ni Matthew na ilabas ang sama ng loob nito. Natigilan si Madison at lumayo sa lalaki. Kumirot ang kanyang dibdib dahil maging siya ay nasasaktan sa sitwasyon nilang dalawa. Nais niyang ipaalam kay Matthew ang tungkol sa kanilang anak. Ngunit natatakot siya sa magiging kapalit noon. Bumalik na siya sa trabaho kahit na ang mga salita ni Matthew ay tila multong ginagambala ang kanyang isipan. Sis, okay ka lang? Parang wala ka sa wisyo ngayon. Gusto mo bang magpahinga muna sa staff room? Seryoso ang boses ni Tessa. Napansin ng dalaga na tila ba wala sa sarili ang kaibigan at ilang beses na ring nasisigawan si Madison ng customers dahil mali ang dinadalang orders. Okay lang ako. Pasensya na kung pati kayo'y nadadamay. Pilit ang ngiting sagot ni Madison at bumalik na muli sa trabaho. Dumating ang lunch break. Dumiretso si Tessa at Madison sa staff room upang doon kumain at magpalipas ng oras. Hindi mo pa rin ba sasabihin sa akin ang problema mo? Makikinig naman ako sa'yo. Alam mo namang hindi kita huhusgahan kung ano man yan. Nakikiusap ang tinig ni Tessa. Napasabunot si Madison sa buhok. Tila hindi talaga nasisayahan sa mga nangyayari. Yung daddy ni Matea. Nandito siya. Nagkita kami ulit, Tessa. At sa tingin ko, ay mahal pa rin niya ako. Namumroblemang sagot niya. Nanlaki ang mga mata ni Tessa. Talaga? Eh di maganda yan at may katuwang ka na sa pag-aalaga sa anak niyo. Tila natitril na sabi ni Tessa. Hindi nakasagot si Madison dahil kahit maging siya ay gustong makasama ang lalaki. Ngunit may takot pa rin sa kanyang puso dahil sa kasunduan niya at ng ina nito. Huwag mong sabihin na hindi mo na siya mahal, sis. Mahal ko siya. Mahal na mahal ko pa rin siya. Ngunit natatakot ako na baka malaman ng mami niya na nagkikita na naman kami. Hindi niya gustong relasyon namin noon. Kaya inalok niya ako ng malaking pera. Nung panahon na kailangan ko ng malaking halaga para mapaopera si nanay. At kapalit nun ay ang paglayo ko kay Matthew. Nangingilid ang luhang kwento niya. I'm sorry sis. Hindi ko alam na mayroon ka palang ganyang pinagdadaanan. Akala ko kasi sa mga palabas lang may ganyan. Di ba nga, tinawanan lang kita nung sinabi mong pinagpalit mo sa pera ang tatay ng anak mo. Paumanhi ni Tessa. Pero, paano mo nalaman na mahal ka pa niya? Hindi pwedeng instinct lang. Sobrang pagiging asyumera na yan. Nandyan si Matthew kanina lang. Yung kasama ni Sir kahapon. Dumating siya na lasing pa at mukhang kagagaling lang sa inuman. Mabuti na lang at dumating ang isang kaibigan niya para sunduin siya. Hindi ko rin alam ang gagawin ko matapos ang lahat ng mga sinabi niya. Namumroblemang tugon ni Madison, maging si Tessa ay napaisip. So, kaya pala tingin ang tingin sa'yo yung VIP kahapon dahil ex mo pala siya. Tumango si Madison. Napatili naman si Tessa. Ay, bongga mo, girl! Gwapo, mayaman at doktor ang nabihag ng puso mo. Nasa kanya na ang lahat. Nasa kanya na nga ang lahat. Mata pobre naman ang nanay niya. Hayaan mo na. Baka naman one day maging okay din ang lahat sa inyo ni Doc. Kinabukasan ay muling naabutan ni Madison si Matthew sa restaurant. Kumpara kahapon, mas maayos na ang lagay nito
at mukhang natauhan na sa lahat ng sinabi kahapon. Pwede ba tayong mag-usap saglit? Nahihiyang tanong ni Matthew nang kuhanin ni Madison ang order nito. Napatingin ang babae sa paligid at sinenyasan si Matthew na sundan siya. Pumasok sila sa staff room at ipinagpasalamat ni Madison na walang tao roon. Bilisan mo dahil mayroon pa akong trabahong kailangang gawin. Utos ni Madison dito. Magka-cruise ang braso niya. Sumandal siya sa pintuan. Napalunok si Matthew. I'm sorry sa lahat ng sinabi ko sa'yo last time. Hindi ko intensyon na saktan ka. Sinserong saad ng lalaki. Napalunok si Madison. Okay lang. Totoo naman lahat ng sinabi mo, di ba? Wala kang dapat ipagpaumanhin doon. Nagsasabi ka lang ng totoo. Matigas na saad ni Madison. Napabuntong hininga ang lalaki kasabay ng paninikip ng dibdib. Sising-sisi ito sa mga sinabi. Hindi nito kayang saktan ang babaeng mahal. No, hindi ko pa rin dapat sinabi ang lahat ng yun. Umiling si Madison at tila ba nauubusan na ng pasensya. Kalimutan na lang natin ang lahat ng nangyari, okay? Maging ang lahat ng sinabi mo kahapon. Magpapanggap na lang ako na hindi tayo muling nagkita. Pigil ang emosyon na saad ni Madison. Mabilis na nagprotesta si Matthew. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Kumuyom ang kamao ng babae at pinigilan ang sarili na masambit ang mga salitang magpapahamak sa kanya. Mas mabuti pang kalimutan na lang natin ang isa't isa, Matthew. Nagawa mong mabuhay ng 5 taon na wala ako. Bakit hindi mo na lang ipagpatuloy yun? Pinasadahan ni Matthew ng mga daliri ang buhok at nakikiusap ang matang tiningnan ang kausap. Madison, please. Tila hirap na sabi ni Matthew. Please what? Inis na tanong ng babae. Bumuntong hininga si Matthew at hinawakan ang kamay ng dating kasintahan. Please give me another chance. Mahal na mahal pa rin kita. Gagawin kong lahat para bumalik ka sa akin. Naudlot ang sasabihin ni Matthew nang bumukas ang pinto at niluwanon si Tessa. Hi, may pinapakuha lang si Sir George. Awkward na tumawa si Tessa nang maramdaman ang tensyon sa pagitan ni Madison at Matthew. Sige lang, Tessa. Nag-uusap lang kami saglit. Aalis na rin siya. Pilit ang ngiting wika ni Madison at sinamaan ng tingin si Matthew. Walang nagawa ang lalaki kundi ang yumuko at lumabas ng staff room. Naiwan naman si Madison kay Tessa na pinupukulan siya na nagtatanong na tingin. Ano yun, ha? Bakit para kung hindi ako pumasok may mangyayaring kababalaghan dito? Pag-uusisa ni Tessa. Pinandilatan niya ito ng mata. Ano sinasabi mo? Nag-uusap lang kami, okay? Wala kaming ginagawang masama. Ha? Kung makatingin kasi sa'yo si Sir Matthew, parang susunggaban ka anytime. Mabuti na lang at dumating ako. Kaso, okay lang ba sa'yo na nabitin kayo? Tumigil ka nga, Tessa. Bumalik ka na sa trabaho dahil baka mapagalitan ka pa ni Sir George. Pananakot ni Madison. Walang nagawa si Tessa kundi sumunod. Bumalik na rin sa trabaho si Madison at nang matapos ang kanyang trabaho ay muli niyang naabutan si Matthew sa labas ng restaurant. Nakasandal ito sa mamahalin nitong kotse. Ihahatid na kita. Seryosong sabi ng lalaki. Hindi pa man sumasagot ng oo si Madison, ay pinagbuksan na nito ng pinto ang dating kasintahan. Kaya kong umuwi ng mag-isa. Salamat na lang. Matigas na tanggi niya. Ilang ulit pa siyang pinilit ni Matthew at natagpuan na lang niya ang sarili sa loob ng sasakyan nito. Iligawan ka ba ng manager niyo? Pagbasag ni Matthew sa katahimikan habang abala ito sa pagmamaneho. Kunot noong sinulya pa ni Madison ang lalaki. Ano? Saan mo naman napulot ang balitang yan? Naiiritang tanong niya rito. Ngumisi si
Bakit kanya ihahatid sa bahay niyo kung hindi kanya gusto? Tumigil ka nga riyan, Matthew. Mali ang iniisip mo. Mabait lang talaga si Sir George. Good. Pwede ba kitang ihatid bukas pagpasok mo sa trabaho? Maingat na tanong ni Matthew nang makarating na sila sa bahay. Nanlalaki ang matang humarap si Madison dito. Bakit napakarami mo naman yatang oras? Wala ka bang duty sa ospital? Puno ng pagkatakang tanong niya. I was working my ass off for 5 years. Walang day off at vacation. I think deserve ko namang mag-leave for the next 3 weeks, right? Nais magtanong ni Madison kung anong dahilan ng lalaki sa pag-leave nito. Ngunit pakiramdam niya ay wala siya sa lugar upang alamin niyon. Pero si Matthew na mismo ang kusang nagsabi ng dahilan. I was devastated when you left, Madison. Noong mga unang linggo, wala talagang direksyon ang buhay ko. Bahay, pagbabar, uuwi sa bahay ulit para lang mag-inom na naman. Then I realized na hindi mo magugustuhan yun. Alam kong magagalit ka kapag nalaman mo na sinisira ko ang buhay ko. Natumba ako sa putik nung araw na iwan mo ko. Ngunit nakabangon ako ulit dahil sa'yo. Dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Seryosong pahayag ni Matthew. Hindi maintindihan ni Madison ang mararamdaman. Nag-uumapaw ang sensiridad sa mga mata ng lalaki at tila ba isang binata iyon na ipinapakita ang lahat ng emosyon nito. Bakit kailangan mong sabihin to, Matthew? Iniwan kita, di ba? Ipinagpalit kita sa pera. Tinanggap ko ang pera ng mami mo kapalit ng paglayo sa'yo. Dapat na magalit ka sa akin. Ipagtabuyan mo ko. Sigawan mo ko at saktan. Hindi ko deserve ang kabutihan mo. Naluluhang saad ni Madison at bago pa niya namalayan, kumatak na ang kanyang luha. Ngumiti si Matthew at marahang inaplos ang pisngi ng dating kasintahan. I told you, mahal na mahal kita. Kaya hayaan mo kong bumawi ulit sa'yo. Hayaan mo kong ayusin ang sa atin. Madamdaming ani Matthew. Magsasalita na sana si Madison nang makitang bumukas ang kanilang gate. Inaasahan niyang lalabas ang kanyang ina, ngunit laking gulat niya nang kasunod ng kanilang kasambahay na si Mabel. Lumabas ang 4 na taong gulang niyang anak. Walang kamalay-malay ang kasambahay at abala sa pag-ayos ng basura sa gilid. Matea! Kinakabahang bulong ni Madison nang makitang tumawid sa kalsada ang bata. Napatingin siya kay Matthew na nanatiling nakatitig sa kanya. Are you okay? Namumutla ka. Masama bang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Kinakabahang ngumiti si Madison. Mabilis ang kanyang pulso at pinagpapawisan ng malamig. Ayos lang ako. Bababa na ako ha. Maraming salamat sa paghatid. Sunod-sunod na ani Madison at nagmamadaling bumaba. Halos mapadasal siya sa lahat ng sento kung hindi lang napansin ni Mabel ang bata at kaagad na ipinasok sa loob ng bahay. Nanatili si Matthew sa loob ng kotse. Nakatunghay lang ito sa bahay na pinasukan ni Madison. Kinabukasan ng araw na yon ay inabangang muli ni Matthew ang paglabas ni Madison sa bahay niya. Nasa labas ito ng kotse at nakasandal nang tumunog ang cellphone nito dahil tumatawag ang ina nito. Mom. Magalang na bunga ni Matthew. Narinig ni Matthew ang pag-ubo ng ginang. Maaga ka na namang umalis, son. Ang sabi sa akin ng kaibigan mong si Jericho ay nakalib ka ng 1 buwan dahil ginamit mo ang mga naipon mong day off. Ngunit wala ka naman palagi rito sa bahay. Saan ka ba naglalagi, anak? Bakas ang pagiging istrikta ni Matilda dahil si Matthew ang nag-iisa nitong anak at ang tagapagmana ng lahat ng negosyo at ospital na pagmamay-ari ng pamilya. Pinaglaruan ni Matthew ang hawak na susi ng kotse. Pasikat pa lang ang araw at alam niya na sandali na lang bago lumabas si Madison. May inaasikaso lang ako, Mom. Don't worry about me. I can take care of myself. Napabuntong hininga ang ginang sa kabilang linya. Just make sure that you wouldn't get yourself into trouble again, son.
Nakarating sa akin na naglasing ka nung nakaraang araw at halos umaga na umuwi. Matthew, hindi ko nagugustuhan ang ginagawa mo sa sarili mo. Parang bumabalik ka na naman sa dating ikaw nung nakilala mo yung prostitute na si... Hindi na nagawang tapusin ni Matilda ang sasabihin nang marahas na bumuntong hininga si Matthew. Mom, Nagtitimping tawag ni Matthew. hindi siya prostitute. Huwag mo namang laitin ang babaeng mahal ko. Tila nakikiusap na sagot ng lalaki. Naiinis nang umisi si Matilda sa kabilang linya. Siguraduhin mo lang na hindi ang babaeng yan ang pinagkakaabalahan mo ngayon, Matthew. Malaking kahihiyan sa pamilya natin kung ang babaeng yun lang ang makakatuluya. Hindi na naman naituloy ng ginang ang sasabihin nang putuli ni Matthew ang tawag. Nahampas ng lalaki ang bubong ng kotse nito at sinipa ang gulong. Anong ginagawa mo, Matthew? Tanong ni Madison na kalalabas lang ng bahay. Kaagad na humarap dito ang binata at ganon kabilis na wala ang inis niya nang makita ang maaliwalas na mukha ni Madison. Good morning, Madison. Nag-breakfast ka na? Maliwanag ang ngiti na tanong ni Matthew. Tumaas ang kilay ni Madison at magkakrus ang braso na hinarap ang lalaki. Ano na naman bang pakulo ito, Matthew? Mas lalong lumawak ang ngiti sa labi ni Matthew. Natutuwa sa kamalditahan ng dating kasintahan. Kung kumain ka na ba, do you want to join me for breakfast? Umiling si Madison at napahawak sa noo. Hindi nagtagal, wala siyang nagawa kundi sumakay sa shotgun seat ng kotse ni Matthew. Natatakot din siya na baka biglang lumabas ang ina at ang kanyang anak, kaya hindi na siya nagmatigas pa. So, Dr. Matthew Garcia, talaga bang uubusin mong oras ng bakasyon mo sa kabubuntot mo sa akin? Taas ang kilay na tanong ni Madison. Napangisi ang lalaki. Yes, madam. Bakit? Kulit na kulit ka na ba sa presensya ko at gusto mo na akong patigilin? Napakagat ng labi si Madison sa tanong ng lalaki. Iniisip niya pa lang na hindi na makikita si Matthew ay hindi na niya maatin. Nakuha ni Matthew ang pananahimik ni Madison. Kailan nga palang day off mo, Madison? Gusto ko sanang yayain ka na mag-out of town. I want to spend my vacation with you. Umirap si Madison kahit na nagwawala ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Tuwing linggo ang day off ko. Pero pasensya na lang dahil hindi tulad mo. May mga importante akong ginagawa sa araw na yun. Hindi ako pwedeng basta na lang magbakasyon. Ngunit ang totoo ay araw iyon para sa anak nila ng kausap. Kailangan kong alagaan ang anak natin, Matthew. Tuwing linggo ka na lang nakakasama ng buong araw ang anak natin. Dahil tulog na siya sa tuwing uuwi ako ng gabi. Ayaw kong lumaki ang anak natin na may tampo sa akin. Hanggat maaari, gusto kong iparamdam sa anak natin na nandun ako palagi sa tabi niya kahit na wala ang daddy niya. Malungkot na pagkausap ni Madison sa isip. Tulad ng Madison? Usisa ni Matthew. Tulad ng pag-grocery, paglalaba at paglilinis ng bahay. Napatango ang lalaki at hininto ang sasakyan sa tapat ng isang sikat na coffee shop. Then, we'll do that. Kasamahan kitang mamili, tutulungan kitang maglaba at maglinis ng bahay. We'll spend our time together doing your chores. Halos manlaki ang mata ni Madison ngunit hindi na nakapagprotesta nang bumaba si Matthew sa kotse at pinagbuksan siya ng pinto. Let's go, babe. Ani pa ni Matthew at nilahad ang kamay sa kanya. Buong pusong tinanggap ni Madison ang kamay nito at sa pangalawang pagkakataon simula nang magkita sila, hinayaan niyang maging kampante ang sarili sa piling ni Matthew. Sa totoo lang ay miss na niya ang binatang doktor. Pero kailangan niyang pigilan ang sarili. Kailangan niyang pigilan ang puso na iparamdam dito na mahal pa rin niya ito. 5 taon siyang nagtiis para sa katahimikan ng buhay nila ng anak niya. At kakayanin niyang ipagpatuloy iyon kahit na nasa paligid na naman ang lalaking pinakamamahal niya. Gayunpaman ay ito na siguro ang pinakamasayang araw ni Madison bukod sa araw na pinanganak niya si Matea.
Lumipas ang ilang araw at dumating ang araw ng linggo. Nakaabang na agad si Matthew sa tapat ng bahay ni na Madison, habang ang babae naman ay abala sa paglalambing sa kanyang anak. Upang hindi ito magtampo dahil hindi niya magawang isama. Kasama sa bonding nilang mag-ina na isama ang bata sa grocery store at pagkain sa paborito nitong fast food chain. Pero ngayon ay pass muna ito dahil ayaw niyang magkita ang mag-ama. Ngumuso si Matea at tila maiiyak na. Promise, Mommy, mag-uuwi ka ng maraming chocolates at gummy worms, ha? Lambing at bili ng bata. Ngumiti si Madison at pinisil ang pisngi ng anak. Oo naman, baby. Maraming chocolates at gummy worms for my baby Matea. Mag-uuwi ako, pangako. At promise din na next time, isasama ka ulit ni Mommy. Basta, magpakabait ka kay Lola, okay? Abat napakarami mo pang natirang candy rito, Matea. Baka masira ang ngipin mo kaka-candy, apo. Ay nako, Madison anak. Bilhan mo na lang siya ng maraming gulay at prutas. Mas kailangan yun ng batang yan. Singit ni Marisa sa mag-ina. Natawa si Madison ang makitang napasimangot ang kanyang anak. Opo, Nay. Paubos na rin ang gatas at vitamins niya kaya bibili na rin po kami. Sino pong kasama mo, Mommy? Inosenteng tanong ng bata dahilan para mawala ang ngiti sa labi ni Madison. Aha, wala akong kasama, anak. Mag-isa lang si Mommy. Tumabingi ang ulo ng bata at kunot ang noong tinitigan ng ina. Sabi mo po, kami. Lumakas ang pintig ng dibdib ni Madison sa narinig at napatingin siya sa kanyang ina na inaantay rin ang kanyang sagot. Wala, nagkamali lang ako, anak. Aalis na si Mommy. Magpakabait ka kay nanay, okay? I love you. Mabilis na dahilan ni Madison at hinalikan sa pisngi ang anak. I love you too, Mommy. Ingat! Pinagpapawisan si Madison nang makalabas siya sa kanilang bahay. Naabutan niya si Matthew na nakasilip sa kanya mula sa bintana ng kotse nito. Are you okay, Maddie? You look pale. Punak agad ni Matthew at pinagbuksan ng pinto si Madison. Okay lang. Saan nga pala tayo pupunta? Kumain ka na ba? We can have our breakfast first. Tanong ni Matthew at sinimulang paandarin ang sasakyan. Napagdesisyonan nilang dumiretso na muna sa grocery store dahil pareho silang hindi pagutom. Si Matthew ang kumuha ng pushcart habang si Madison naman ang naglalagay ng mga pinamili roon. Wow! I didn't know na mahilig ka pala sa vegetables. Last time I checked, inis na inis ka kapag nag-order ako ng salad sa date natin Nang aasar ang tono ni Matthew. Napairap si Madison at nagsimulang questionin ang kanyang naging desisyon. Kasama niya si Matthew ngayon at hindi niya alam kung paano ipapamili ang mga pangangailangan ni Matea. Malamang magtataka ang lalaki dahil wala naman itong alam tungkol sa anak nilang dalawa. Napasapo sa noo si Madison. Nilagay niya sa pushcart ang 3 apple. People change, Dr. Matthew. Natawa ang binata. Yeah, but not me. Mayabang na nito. Napairap na lang si Madison at nagpatuloy sa pagkuha ng gulay at prutas. Pareho lang silang natigilan ni Matthew nang may humarang sa kanilang lalaki. Bro, long time no see. Kumusta? Masiglang bati ng lalaki na halos kaedaran lang nila. Nakasuot pa ito ng scrub suit at halatang napadaan lang sa grocery. Asshole. Nakita lang tayo last week Paismid na sagot ni Matthew dahilan para matawa ang lalaki. Yeah, I remember that, Doc. Nung naglasing ka, diba? Yung nag-drive ka papuntang Primo Taste Italiano ng lasing ang huli. Pasalamat ka, hindi ka nahuli ng mga pulis. Nako, Doc. Maling ugali yun Don't do that again, or else, you're dead. Goodbye driver's license ka pag nagkataon. At baka pati doctor license mo mamaalam din sa'yo. Tila nananermo na sabi ng lalaki pero nakangisi. Stop it, Jericho. May kasama ako.
Pigil ni Matthew sa kaibigan. Napalingon si Madison sa dalawa at halos takasan ng dugo nang makitang nakilala siya ni Jericho. Napatakip sa bibig si Jericho. Mads? Madison, ikaw nga! Malaki ang ngiting bati ni Jericho. Long time no see, kamusta? Nakakamiss ka rin pala, no? Miss ko na yung palagi kang pumupunta sa ospital ni Doc para ipagamot yung na-injure mong kuko. Pero mas miss ko yata yung napaso ng kape yung dila mo. Natatawang kwento at paalala ni Jericho. Halos lumubog naman sa kinatatayuan si Madison sa sobrang hiya dahil naalala ang mga kalokohan niya noon para mapansin ni Matthew. Hello. Nice to see you again, Dr. Jericho. Okay lang ako. Nauutal na bati ni Madison dito. Umakbay pa sa kanyang lalaki at hinarap si Matthew. Oh, nagkabalikan na pala kayong dalawa. Nice naman. Sana dati pa. Miss ko talagang pangungulit mo sa ospital, Madison. Minsan, bumisita ka ron sa ospital, ah. Walang kapuguran ang bibig ni Jericho. Halata naman na nang-aasar din sa kanilang dalawa. Tumango si Madison at pilit na inalis ang braso ni Jericho. Napahayaw si Jericho nang mismong si Matthew na ang humatak kay Madison at mabilis na ipinulupot ang braso sa bewang ng babae. Back off, Jericho. Malis ka na. May duty ka pa pero narito ka't nakikipagchismisan. Sa lubong ang kilay na utos ni Matthew. Muling natawa ang lalaki. Ay, oo nga no. Anyway, napadaan lang ako kasi naubusan ng stock ng soy milk sa ospital. Alam mo naman na ayaw ko ng milk na mula sa mga animals. Sagot ni Jericho at nagpaalam na sa kanila. Nakangiting pakaway-kaway pa ito habang papalayo. Hindi pa rin siya nagbabago. Ang weird pa rin niya. Buti natagalan mo siya bilang kaibigan. Tanong ni Madison habang nakatingin sa nilalakaran ni Jericho. Napangisi si Matthew. Yeah, kahit may tama sa utak yan, maaasahan naman at magaling na doktor. Pinagpatuloy nila ang pamimili at mas pinili ni Madison na ipagpaliban na munang bilhin ng vitamins at gatas ni Matea. Balak niyang bumalik na lamang sa store mamayang gabi kapag hindi na sila magkasama ni Matthew. Napagdesisyonan nilang kumain na matapos ang pamimili. Napili nilang kumain sa Jollibee. Buti na lang at hindi matao sa mga oras na yun. So, saan tayo nito pagkatapos? Tanong ni Matthew nang ma-serve sa kanila ang pagkain. Wala na. Ang sabi ko sa'yo, maglalaba ako at maglilinis ng bahay, di ba? Uuwi na rin ako pagkatapos nating kumain. Sagot ni Madison at kinagatan ang pritong manok. Tila hindi nagustuhan ni Matthew ang sagot niya. Kung ganun, sasama ko sa'yo pa uwi. Puno ng kumpiyansang saad ni Matthew. Dahilan para manlaki ang mata ni Madison. Ano? Nasisiraan ka na ba? Hindi pwede. Makontento ka na dahil pinagbigyan na kitang sumama sa akin ngayon. Inis na pahayag ni Madison at saka umirap, ngunit pinandilatan siya ng mata ng dating nobyo. Nangako ka sa akin, Madison. Ang sabi mo, hahayaan mo akong sumama sa'yo buong araw ngayong day off mo. Hindi pwede. Hindi ka naman kilala ni nanay. Kaya wag kang makulit dyan. Pagrarason ni Madison. Doon natahimik si Matthew at tila ba mayroong malalim na iniisip. Natatakot si Madison na baka pumunta nga si Matthew sa bahay nila. Hindi pa siya handang ipakilala si Matea sa ama nito. Alam ni Madison na magiging mahirap sa kanilang mag-ina kung sakaling humadlang na naman ang ina ni Matthew. Kawawa lang ang anak nila. Baka masaktan ito sa bandang huli. May plano ka bang mag-anak, Matthew? Wala sa sariling tanong ni Madison nang manahimik ang lalaki. Kinlaro ng babae ang kanyang lalamunan. I mean, successful ka na at may magandang trabaho. Wala ka bang planong mag-anak? Maingat na tanong niya muli kasabay ng kabang nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Wala. Maikling ngunit madiin sagot ni Matthew. Dahilan para magunaw ang natitirang pag-asa sa puso ni Madison.
Pinilit niyang ngumiti kahit na parang karayom na tumutusok sa kanyang mga mata ang namumuong luha. Paano niya lalo gugustuhing ipakilala si Matea dito kung wala naman palang balak magkaanak si Matthew? Nag-aalala siyang baka hindi nito matanggap ang anak nila kung sakaling handa na siyang magtapat dito ng katotohanan. Sa tingin ko, kailangan ko nang umuwi, Matthew. Salamat. Nag-enjoy ako. Tumayo siya ngunit kaagad siyang napigilan ni Matthew sa braso. Where are you going, Maddie? Hindi ka pa tapos kumain. Bitiw, aalis na ako. Nanginginig ang boses ni Madison. Hinatak siya ng lalaki pabalik sa katabing upuan at hinaplos ang kanyang pisngi. Doon nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Aaminin kong nawalan ako ng planong magkaroon ng pamilya simula nang iwan mo ako, Madison. Hindi ko kayang makita ang sarili ko na magkakaroon ng mga anak nang hindi ikaw ang magiging ina. I'm sorry kung nasaktan ka sa sinabi ko. Paliwanag ni Matthew. Nakakaintinding tumango si Madison kahit na naroon pa rin sa dibdib niya ang sakit. Ngayon, nandito na ako ulit. Ayaw mo pa rin bang magkapamilya? Nahihiyaman, pinatatag ni Madison ang sarili. Ngumiti si Matthew at hinalikan ang noo ng dating nobya. Of course. Ikaw lang ang tanging babae na gusto kong makasamang bumuo ng pamilya. Hindi ko alam kung anong gayong ang ginawa mo sa akin noon sa tuwing pupunta ka sa ospital. You tempted me the moment I laid my eyes on you. Mas lalo pa akong nahulog sa iyo nang makilala kita ng husto, Madison. Talaga? Kahit na lame ang mga excuses ko sa pagpunta sa ospital noon? Kahit na ang mga dahilan ko ay tulad ng na-injured ang kuko ko at napasaw ang dila ko? Kahit na dinahilan ko pa noon ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa tuwing nakikita kita? Sunod-sunod ang tanong ni Madison. Natawa si Matthew at pinisil ang tungki ng ilong niya. Kahit ano pa yun, Madison. Minahal kita dahil nagpakatotoo ka sa sarili mo. Madamdaming saad ni Matthew. I mean, it's childish excuse, but you know what, baby? Cute na cute ako sa'yo noon. Sa ilang taon nating paghihiwalay, nagkaroon ka ba ng ibang karelasyon? Curious niyang tanong. Never. Gaya ng sinabi ko sa'yo, ikaw pa rin ang laman ng puso ko. Maraming tukso sa paligid ko. Pero sa'yo lang talaga ako nagpatukso, Madison. Ikaw lang ang bumihag ng puso ko. Ikaw lang ang kilala nito at ikaw lang ang nakakapagpasaya dito. Itinuro pa ni Matthew ang dibdib nito. Mahal kita, Madison. Mula noon hanggang ngayon. Mahal din kita, Matthew. At hinihiling kong sana ay magawa mo pang banggitin ang lahat ng iyan matapos kong ipaalam sa'yo na 5 taon kong itinago sa'yo ang katotohanan na nagkaroon ka ng anak sa akin. Bulong ni Madison sa isip habang nakatitig sa mga mata ni Matthew. Natapos ang araw na magkasama silang dalawa at parehong masaya. Muling hinatid ni Matthew si Madison pauwi at hindi na pinagpilitan pang samahan ng babae papasok ng bahay. Nakangiting naglakad si Madison sa kanilang gate, ngunit isang malakas na palahaw ng batang umiiyak ang nagpalakas ng kabog ng kanyang dibdib. Hindi iyon gaya ng nakasanayan niya na sigaw ng nananabik niyang anak. Bumukas ang gate at inuluwanaw ng hindi magkandaugagang si Marisa at ang kanilang katulong. Buhat ng kanyang ina ang umiiyak na si Matea. May dugo ito sa noo. Sa gulat at pag-aalala ay bigla niyang nabitiwan ang bitbit na groceries. Matea! Anak! Ano po nangyari sa kanya, Nay? Mabilis na pagdalo ni Madison sa mga ito. Madison! Tulungan mo kami, bilis! Mamaya na ako magpapaliwanag. Dalhin natin sa ospital ang anak mo. Natatarantang sigaw ng ina niya. Hindi pa man sila nakakalabas ng gate ay dumalo na si Matthew na narinig ang lahat ng salitang sinabi ni Marisa. Nanatili pala ito roon sa labas ng gate dahil binantayan si Madison na makapasok sa loob ng bahay. Nang makita nito na tila may nangyayaring tensyon, agad itong bumaba ng sasakyan. Open na car, Madison. Dadalhin natin siya sa ospital.
Nagmamadaling utos ng lalaki. Naluluha si Madison at labis ang kaba, ngunit sinunod niya ang sabi ni Matthew. Hindi na alintana ang mangyayari at itatanong ni Matthew mamaya. Ang mahalaga ay madala agad sa ospital ang anak nila na walang malay sa sandaling iyon. Mabilis na pinaandar ni Matthew ang sasakyan papunta sa ospital. Nasa passenger seat sina Madison. Kalaw niya si Matea at si Marisa naman ay walang tigil sa paghaplos sa kamay ng bata. Umiiyak na rin ito dahil sa labis na pag-aalala. Malapit na tayo sa ospital, baby. I'm sorry, anak. Hindi ka na iiwan ni Mami. Promise. Halo-halo na ang nasabi ni Madison sa sobrang kaba. Nakarating sila sa ospital at mabilis na itinakbo ni Matthew ang bata sa loob ng emergency room. Agad namang dumalo sa kanila ang mga nurse na naroroon. Walang nagawa si Madison kundi ang umiyak habang pinagmamasdan si Matea na inaasikaso ng ama nito. Nagsuot ng lab coat si Matthew at sinimulang gamutin ang sugat ni Matea sa noo. Abala ito sa ginagawa habang kinakausap si Marisa. What happened to her? Mahinahong tanong ni Matthew. Pero bakas ang pag-aalala sa bata. Medyo nagulat pa si Marisa dahil hindi akalain na doktor siya. Dok, hinihintay kasi ni Matea si Madison na umuwi. Akala namin na natili lang siya sa sala at doon naghintay. Hindi napansin ni Mabel na tumakbo pala siya palabas ng pinto at nadapa. Tumama sa konkretong sahig yung noo niya. Pakiusap po. Gawin niyong lahat para hindi magkaroon ng komplikasyon ng apo ko. Umiiyak na pahayag ng ina ng ginang. She will be all right, Mom. Ako pong bahala sa kanya. Doon na po muna kayo sa waiting area. Tuluyan nang isinara ng mga nurse ang kortina upang makapag-concentrate si Matthew sa trabaho niya. Hanggang sa wakas ay nagising na ang bata. Umiyak ito ng umiyak dahil naramdaman ang sakit sa sugat sa noo. Hi baby, I'm Dr. Matthew. Stop crying para gumaling ka kagad. Are you brave and a good girl? Alo ni Matthew sa bata. Nakakaintindi naman itong huminto sa pag-iyak. Ngunit humihikbi pa rin habang nililinisan ng nurse ang sugat nito. Mamamatay na po ba ako, Doktor? Humihikbing tanong ng bata. Panay ang tulo ng luha nito kaya awang-awa si Matthew. Siyempre hindi. Ako yata ang doktor mo kaya siguradong mamaya lang magaling ka na. At kapag tumahan ka na at brave ka, bibigyan kita ng candy. Gusto mo ba yan, baby? Bigla namang umaliwalas ang mukha ng bata at automatic na umiti kahit na lumuluhan ng tahimik. Talaga po, Doktor? Gusto ko po ng gummy bear. No, sige. Bibigyan kita mamaya. Basta promise mo na hindi ka naiiyak, ha? Pwede ko na bang gamutin itong sugat mo? Opo, Doktor. I'm brave like my mommy. Very good, baby. Dahil dyan, may isang balot kang gummy bear mamaya. Nang tumalab na ang anesthesia at nakatulog si Matea, ay sinimulan na niyang tahiin ang natamong sugat nito sa noo. Pagkatapos ng procedure ay hinarap na ni Matthew sina Madison. Magigising ba agad siya, Dok? Tanong ni Marisa sa binatang doktor. Yes po, ma'am. We have to induce sedation for her para hindi siya matakot habang tinatahi ko ang sugat niya. But she will be awake maybe after 10 minutes. Okay lang ba siya, Dok? Singit ni Madison. Yeah, she's fine. Pero kailangan pa rin natin siyang i-CT scan to make sure. Sige po, Dok. Makalipas ang ilang minuto ay nagising na si Matea. Parang matutunaw ang puso ni Madison nang unang ngumiti ang bata kay Matthew. Doktor, okay na po ba ako? May gummy bear po ba ako from you? Inosenteng tanong nito kay Matthew. Oo naman. Brave ka at good helper kay Doc eh. At dahil ikaw ang pinaka-brave na kid patient ko, mamaya ako ibibigay ang reward mo na gummy bear, okay? Pero after pa nang gagawin sa'yo ng mga nurse natin para sure tayo na magaling ka na.
Okay lang ba? Ang tinutukoy niya ay ang hinahandang CT scan para sa bata. Nag-approve sign naman si Matea saka bumaling kay Madison at yumakap dito. Nang araw ding iyon ay lumabas sa CT scan na wala namang ibang naging pinsala kay Matea. Kaya makakalabas na rin agad ito ng ospital bukas ng umaga. Tuwang-tuwa ang bata nang ibigay ni Matthew ang reward nitong gummy bear at sinamahan pa ng binata ng chocolate na paborito daw nito ayon sa lola nito. Salamat. Salamat dahil pinagaling mo agad ang apo ko, Dok. Sinserong pasasalamat ni Marisa kay Matthew nang nasa private room na sila. Tumango si Matthew ngunit ang tingin niya ay napunta kay Madison na hindi mapakali at pilit iniiwasan ang tingin ng doktor. I think I need to talk to your daughter, ma'am. Can I borrow her? Seryosong ani ni Matthew sa ginang. Nasa tabi ni Matea si Madison. Magkahawak kamay ang mag-ina. Sige po, Dok. Walang alam ang ginang sa nakaraan ni Matthew at Madison. Hindi kasi nagkaroon si Madison noon ng pagkakataon na ipakilala ang binata sa ina. Hindi rin tinangka ni Madison na sabihin noon sa ina kung sino ang ama ni Matea. Hinalikan ni Madison ang noo ng anak at ginitian. Dito ka muna kay Lola, anak, ha? Babalik din ako kagad. May kakausapin lang ako saglit sa labas. Paalam ni Madison sa bata. Promise, Mommy? Tila maiiyak na ulit na saad ni Matea. Promise. Sagot ni Madison bago hinatak si Matthew palabas ng kwarto. Pumunta sila sa dulo ng ospital kung saan walang masyadong tao. Kailan mo balak sabihin sa akin ang tungkol sa kanya, Madison? Panimula ng doktor. Hanggang kailan mo ko gagaguhin ng ganito? Mapait na tanong ni Matthew. Nangingilid na ang mga luha. Napayoko si Madison at umiiyak na umiling. Hindi niya alam ang kanyang sasabihin. Tell me, Madison. Please, tell me. Anak ko siya, di ba? Nararamdaman ko yun. Nang makita ko siya, alam ko na sa akin siya. Na anak ko siya. Please, don't lie to me. Anak ko siya, di ba? Desperadong pakiusap ni Matthew. Umiiyak na tumango ang babae. I'm sorry, Matthew. Bahala ko na magsabihin sa iyo ang tungkol kay Matea. Natatakot lang talaga ako na baka hindi mo siya matanggap. Anak ko yun, Madison. Anak ko yun. Anak ko! Paulit-ulit na sabi ni Matthew habang umiiyak na rin. Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Tingin mo ba na ganyan katigas ang puso ko para hindi tanggapin si Matea? Nagsimulang mabahira ng galit ang boses ni Matthew. For God's sake, Madison, you hide it from me for so long. Paano mo yun natiis? All along, umasa ako na babalik ka sa akin ng kusa. Pero ni Haniho hindi ka man lang nagparamdam. Tapos malalaman ko na may anak pala tayo. Tell me, how could you do this to me? Minahal naman kita at inalagaan, di ba? Hindi ako nagkulang sa'yo noon. Hindi ko lubos maisip kung bakit pinagpalit mo ako sa pera. And worse, pinagtaguan ng anak. Alam ko. I'm sorry, Matthew. Sorry? Yan lang, Madison. Yan lang ang masasabi mo. Pinagkait mo sa akin ang pagiging ama ko. Ano na lang ang sasabihin ni Matea sa akin? Na isa akong irresponsableng ama? At ang mami mo, paano? Matthew, hindi kasi yun ganun kadali. Kung ikaw matatanggap mo ang anak natin, ang mami mo hindi. Sigurado ako magagalit siya. Hindi niya matatanggap ang anak ko. Ayoko ng ganun, Matthew. Tiyak akong hindi niya magugustuhan si Matea. Kaya hindi ko na nagawang ipaalam sa iyo. Isa pa, may kasunduan kami. Umiiyak na paliwanag ni Madison. Anong ibig mong sabihin?
Naguguluhang tanong ni Matthew, matapos ang ilang segundong pananahimik. Hindi ko naman nilayo si Matea sa'yo dahil galit ako. Wala akong choice, Matthew. Takot na takot ako nang malaman ko na buntis ako. Kasi alam kong gagawin ng mami mong lahat ng paraan para mapaglayo tayo. Pag-amin niya, pakiramdam niya ay dinudurog ang kanyang puso. Ramdam na ramdam niya ang hinagpis at sakit na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Napuno naman ng pagkalito ang muka ni Matthew. Bakit nasali si Mami dito, Madison? Siya ang dahilan kung bakit ako umalis. Inalok niya ako ng pera dahil alam niyang kailangan ko yun. Matthew, may breast cancer si nanay noon. At kailangan niyang maoperahan bago kumalat sa katawan niya ang cancer at lumala. Wala akong choice. Binantaan din ako ng mami mo na kapag hindi ako lumayo sa'yo, gagawin niyang lahat upang hindi tanggapin si nanay sa kahit anong ospital maging sa public clinic. Umalis ako ng Bulacan matapos tanggapin ang pera. Dahil natatakot akong tutuhanin niya yun. Kahit mahirap. Nagsimula kami ni nanay ng bagong buhay dito sa Maynila. Bitbit ang perang binayad ng nanay mo sa dignidad ko. At pagmamahal sa iyo. Tuluyang napahugulgol si Madison ang maalala ang oras na yun. Nangihinang napasandal si Matthew matapos marinig ang lahat kay Madison. Buong akala nito ay hindi ito minahal ng babae. Sa nakalipas na taon, pinuno nito ng galit ang puso nito matapos ang lahat ng nangyari. Inabot ni Matthew ang braso ni Madison at binigyan ng mahigpit na yakap. Lalong napahagulgol si Madison at binuhos ang sama ng loob na matagal niyang kinikimkim. Kung alam mo lang kung gano'ng kasakit ang ibenta ang pagmamahal ko para sa iyo, Matthew. Patawarin mo ako. Yun lang ang paraan ko noon. Alam mong, isa lamang akong hamak na serbadora noon. Kaya, saan naman ako kuha ng milyong halaga para isalba ang buhay ni nanay? Desperada na ako noon at takot na mawalan ng ina. I'm sorry, babe. I'm sorry. Naiintindihan kita. Paulit-ulit na usal ni Matthew. Mas lalong yumakap si Madison kay Matthew at dinama ang init ng katawan nito. Kung sinabi mo lang sana sa akin ang problema mo, natulungan sana kita. Alam mo handa akong ibigay sa iyong lahat dahil mahal na mahal kita. Hindi mo kailangang pasanin ang suliranin mo na mag-isa. Hiyang-hiya na rin kasi ako sa iyo. Sobrang dami mo nang naitulong sa akin. Dahil mahal kita. Ilang minuto pa silang nanatili sa ganong sitwasyon bago napagdesisyon ng bumalik na sa kwarto ni Matea. Naabutan pa nila ang isang doktor doon at chinecheck ang bata. Tinurn over dito ni Matthew ang anak dahil nakalimpa si Matthew. Napilitan lamang itong gamutin si Matea kanina dahil emergency. Nalaman ni Madison ang ospital kung nasaan sila ngayon ay pagmamay-ari din pala ng pamilya ni Matthew. Iyon pala ang dahilan kung bakit imbis na nasa Bulacan ang lalaki ay nasa Maynila ito ngayon para pamahalaan ang bagong tayong ospital na iyon. Kasalukuyang nakaupo si Madison sa tabi ni Matea habang hinahaplos ang buhok ng anak. Mahimbing ang tulog ng bata at walang kaalam-alam na kasama na nito ang ama sa loob ng kwarto. Si Matea, sinubukan niya na ba akong hanapin? Maingat na tanong ni Matthew kay Madison. Ngumiti ang huli at malugod na tumango. Ilang beses ka na niyang hinanap. Madalas kasi ay nakikita niyang may kasamang tatay sa mga napapanood niyang cartoons. Nito lang napadalas ang paghahanap niya sa iyo nung sinubukan ni nanay na dalhin siya sa daycare center. Tila nakahinga ng maluwag si Matthew sa nalaman. Tell me everything about her, Maddie. I want to know her more para may idea ako kapag ready ka nang ipakilala ako sa kanya.
Matea Shanea Martinez ang pangalan niya. Sagot niya. Sinunod ko ang apelyido niya sa apelyido ko. Pero kung gusto mong palitan ang apelyido niya ng Garcia, papayag ako. Ngunit sa isang kondisyon, hindi mo siya ilalayo sa akin at mas lalong mananatili siyang nasa poder ko. Nakakaintinding tumango si Matthew at ngumiti. Can I at least visit her every day? Gusto kong bumawi sa kanya, Maddie. Gusto kong iparamdam sa kanya na nagsisisi ako na hindi kita sinubukang hanapin noon. Kung hindi ko lang pinairal ang galit ko noon, makakasama ko kayo ng mas maaga. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo dahil matagal na yung tapos. Gawin mo na lang ang lahat na makakaya mo upang makabawi sa anak natin. Mabait si Matea. Alam kong magugustuhan ka kagad niya. Nakangiting ani Madison. Nang makalabas na sa ospital ang anak nila, ay pinlano ni Madison na ipakilala na si Matthew sa anak nila. Nagising ng maaga si Matea at tulad ng dati, ay masigla nitong binati ang ina na parang hindi nanganib ang buhay. Anak, naalala mo ba yung sinabi ko na kadalasan ang isang pamilya ay binubuo ng mommy, anak at daddy? Malambing na tanong ni Madison sa bata. Nanatili naman si Matthew na nakatitig sa anak at nasa likuran ni Madison. Maaga rin nagpunta ang binata sa bahay ni na Madison upang masabayan daw mag-agahan ang mag-ina nito. Inosenteng tumango si Matea at sumilip kay Matthew. Umiti ang bata at kumaway sa lalaki. Hindi naman napigilan ni Matthew na manubig ang mga mata. Anak, kasi alam mo namang hindi natin nakasama si daddy mo dati dahil nagka-problema kami noon, di ba? Matagal siyang nawala sa atin dahil mayroon din siyang kailangan sikasuhin. Pero ngayon, nandito na siya anak upang makasama ka. Naiiyak na sa ni Madison at halos pumiyok pa. Tumabingi ang ulo ni Matea at puno ng kuryosidad ang mga mata na tumingin sa ina. Unti-unting umalis si Madison sa harap ng anak at hinayaan si Matthew na tuluyang lumantad sa bata. Matea anak, meet your daddy Matthew. Dugtong pa ni Madison na tuluyang napaluhan ang makitang namula ang ilong at mata ni Matea. Daddy? Maliit ang boses na tawag ni Matea. Nanginginig na hinaplos ni Matthew ang pisngi ng anak at muling napaluha. Oo anak, ako ang daddy mo. I'm sorry kung ngayon lang tayo nagkita ha? Pakilala nito sa bata sabay yakap sa munting prinsesa ng pamilya. Bakit ngayon ka lang po, daddy? May inasikaso lang si daddy anak. But you are my doctor, di ba po? You mean you've been busy healing many patients? Yes anak. Magaling na sila, kaya narito ako ngayon para ikaw naman ang alagaan ni Daddy. Can you forgive me for being late, sweetheart? Pagdadahilan ni Matthew, mas okay na yun na lamang ang alam ng bata na rason ng absence nito sa buhay nito sa mahabang panahon. Tumulong ang luha ni Matea. Pinahid naman agad iyon ng hinalaki ni Matthew. It's better to be late than to be absent, Daddy. So, I forgive you. Promise me, hindi ka na po aalis. Hindi na anak. Promise. Pinky promise, Daddy. Pinky promise, anak. At pinagbuhol nila ang kanilang mga hiniliit para sa pangako nilang mag-ama sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Madison na tuluyang napahugulgol habang pinapanood ang mag-ama. Nagahalaw ang sakit at saya sa dibdib ni Madison. Pakiramdam niya, nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ngayong hindi na niya kailangang magpanggap sa anak na hindi naririnig ang sinasabi nito sa tuwing magtatanong ito tungkol sa ama nito. Nanatiling nakayakap si Matthew sa anak. I'm already here, sweetheart. Pangako ko na hindi ko na kayo iiwan ng mami mo. Nandito na ako palagi sa tabi niyo, anak ko. Sinserong sabi pa ni Matthew sa bata. Tumango si Matea at sa murang edad,
Naiintindihan nito ang naisipabatid ng ama. Natapos ang araw na iyon ang walang pagsidla ng tuwa sa puso ni Matthew. Pakiramdam nito ngayon na lang uli ito naging masaya na ayaw na nitong mahinto pa. Lumipas ang 2 linggo at hindi binali ni Matthew ang pangako sa mag-ina. Walang palaya ang pagbisita nito kina Madison na ikinasaya naman ng mag-ina. Isang araw tapos na ang trabaho ni Madison at inaasahan niyang nasa labas ng restaurant si Matthew. Ngunit himalang nahuli ito ng dating. Lumabas ang manager nito at binati siya. Mukhang wala yata ngayon ang sundo mo, Mads. Maaari ba kitang ihatid? Bukal sa loob na alok ni George. Ngumiti si Madison at mabilis na umiling. Maraming salamat po, Sir George. Pero baka dumating na rin si Matthew maya-maya. Paumanhin ni Madison. Hindi pa man nakakasagot si George ay naramdaman na ni Madison ang madilim na presensya ng kanyang dating nobyo. Wala pa silang usapan na magbabalikan pero kahit naman hindi sila magsalita, obvious na nais nilang ibalik sa dati ang kanilang relasyon. I'm here, babe. Baritonong ani Matthew. Mabilis naman na kumalabog ang dibdib ni Madison sa kaba. Nag-angat siya ng tingin sa lalaki at natagpuan ang nagbabagang selos sa mga mata ni Matthew. Oh, nariyan na palang sundo mo. Mauna na ako, Mads. Ingat sa pag-uwi. Paalam na ni George. Ano yun? Kunot ang noong tanong ni Matthew kay Madison nang makaalis si George. Tumaas ang kilay ni Madison. Ang alin? Yung bakit inaaya ka pa rin niyang ihatid? Hindi pa ba nila alam na nandito na ang daddy ni Matea at wala silang karapatan na landiin ang mami nito? Masungit na saad ni Matthew na ikinatawa ni Madison. Hoy, si Matea lang ang sinabi kong suyuin mo, Dok. Bakit kung makaasta ka parang nagkabalikan na tayo? Napakunot ng kilay si Matthew. Hindi pa ba? I mean, I can court you again kung gusto mo. Akala ko kasi tayo na ulit. Tulad ng dati dahil hindi naman kita nagawang ligawan noon. Paliwanag ni Matthew. Saka akala ko rin understood na sa'yo ang mga ginagawa ko. Hindi mo ba ako niligawan noon, Dok? Tila hindi rin makapaniwala si Madison. You forgot? Kunot noong tanong ni Matthew. Halos araw-araw kang pumupunta sa ospital noon, di ba? Parang ikaw nga nanliligaw sa akin eh. But when I realized that I was already falling for you, mabilis na ang lahat at hindi ko na nagawang ligawan ka dahil gusto mo'y tayo na agad. Dagdag pa ng lalaki. Napangiwi si Madison habang inaalala kung gaano siya kadesperada para mapaibig ang doktor matapos niya itong makilala sa bar na pinagtatrabahuhan. Kung ganon, paghirapan mo ko ngayon. Mature na ako, no? Dati kasi medyo patanga-tanga pa ako at basta na. Mahalaga lang sa akin nun ay mapaibig ka. Kaya instead of me taming you, this time, you'll be the one to tame me, Dr. Garcia. Nahihiyaman, sinubukan pa rin ni Madison na sabihin yon nang hindi nauutal. Kumislap ang mata ni Matthew at inilapit ang muka sa babae. Sure. Brace yourself, Madison. Sisiguraduhin kong hindi matatapos ang buwan na to at magiging aking ka ulit. Puno ng kumpiyansang sagot ni Matthew at hinalikan ng noo ni Madison. Namula ang babae at nagsimulang magwala ang mga paru-paro sa kanyang tiyan. Naging masaya ang araw na iyon dahil nanatili si Matthew sa bahay ni na Madison upang makasama ang anak nila. Ipinaliwanag ni Madison ang sitwasyon sa kanyang inang si Marisa na inintindi naman ang sitwasyon nila. Masaya itong nakikita si Madison na nagsisimula na ng panibagong yugto ng buhay kasama ang ama ni Matea. Isang araw matapos ang trabaho ni Madison sa restaurant, hindi niya inaasahang bubungad sa kanyang muka ang babaeng naging dahilan kung bakit 5 taon siyang nagtiis na hindi nakasama si Matthew at ilihim ang anak nila. Kaharap niya ang isang ginang na halos magbuka ng walang dugo sa sobrang putla, ngunit mababakas pa rin sa postura ang pagiging sopistikada at mayaman. Anong kailangan mo sa akin?
Masama ang tingin na tanong ni Madison sa ina ni Matthew. Alam mo ang kasunduan natin, Madison. Ngunit heto ka at hinahayaang mabaliw na naman ang anak ko sa isang katulad mo. Kulang pa ba ang perang maibigay ko sa'yo noon upang layuan mo ang anak ko? That was 10 million, babae. Kung gusto mo, dadagdagan ko para lang manahimik ka. Nanginginig sa galit na tanong ng ginang sa kausap. Ngumisi si Madison dahil sa sobrang inis. Isang katulad ko, Matilda? Bakit? Ano ba ako para sa'yo? Nagpipigil sa galit na ani niya. Tuluyan siyang hinablot ni Matilda sa kwelyo gamit ang nangihina nitong mga kamay. Isa kang malanding prostitute. Hindi ko hahayaang madungisan ng isang tulad mo ang apelyido ng asawa ko. Nagawa ko na kayong paghiwalayin noon at maggagawa ko ulit yun, Madison. And this time, hindi na ako magpapadala sa pagmamakaawa mo. Idadamay ko ang nanay mo at pahihirapan ang pamilya niyo kung hindi mo lalayuan ang uniko iho ko. Nanggagalaiti sa galit na sigaw ni Matilda. Iyon ay kung papayagan ko kayong gawin niya sa babaeng mahal ko. Pagsingit ni Matthew sa usapan na kanina pang nakamatsyag sa bangayang nagaganap sa pagitan ng ina nito at ni Madison. Anak, Matthew! Napuno ng takot ang boses ni Matilda. Napailing si Matthew at seryosong pinukulan ng masamang tingin ng ina. Dahil sa'yo, hindi ko nagawang makasama ang mag-ina ko, Mommy. And now, you're trying to push her away. Again. Kailan pa to, Mom? Kailan mo pa ginagawa ang panglolokong ito sa akin na anak mo? Nagsimulang tumaas ang boses nito. Matthew, please, let me explain. Nagmamakaawang saad ni Matilda. Hindi ko na kailangan marinig yan, Mom. Malinaw na sa akin ang lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkahiwalay ni Madison. At hindi ka man lang nakaramdam ng guilt kahit na alam mo kung gaano ko nawasak ng panahon na iwan niya ako. Naiiyak na sumbat ni Matthew. At ngayon, balak mo na namang ulitin. Mom, si Madison ang babaeng mahal ko. At nasasaktan ako dahil ganyang kababa ang tingin mo sa kanya. Samantalang kulang na lang ay sambahin ko siya. Mahal na mahal ko siya, Mommy. Kaya please, let me be happy. Let us be happy. Kasama ng anak namin. Please, stop doing this. Humingi ka na tawad sa kanya dahil sinaktan mo siya at sinamantala ang estado niya sa buhay. Nagmamakaawa ang tono ng boses ni Matthew. Nilapitan ni Madison ang lalaki at hinaplos ang pisngi nitong basana ng luha. May anak kayo, anak? Tila roon lang nag-sink in sa utak ni Matilda ang lahat ng narinig. Mabilis na tumango si Matthew. Tila nagmamalaki. Yes, her name is Matea and she's 4 years old. Maganda at mabait siya na bata. Tulad ng ina niya. Kung makikita mo siya, Mom, marirealize mo kung gaano kabuti si Madison sa lahat ng bagay. Matapos ang lahat ng ginawa mo, ay may karapatan din siyang ilayo sa akin si Matea. At hindi ako hayaang makita ang anak namin pero heto siya. Binibigyan ako ng chance na muling patunayan ang sarili ko. Please, Mom, hayaan mo ko maging ama sa anak ko. Hayaan mo na kami ni Madison. I love you, but I love them too. Natahimik si Matilda ngunit ilang saglit ay nagmamadali itong umalis at sumakay sa kotseng nakaparada sa harap ng restaurant. Masaya si Madison dahil hindi na niya kailangan pang matakot dahil nasa tabi niya si Matthew upang ipagtanggol silang mag-ina. Inuwi ni Matthew si Madison ang araw na iyon. Nag-aalalang mukha naman ni Marisa ang bumungad nang makita ang kalagayan ng anak. At nang matapos nitong kumustahin at pagpahingahin si Madison, ay kaagad nitong kinausap si Matthew. Nasa kusina ang dalawa habang seryosong nag-uusap. Handa ka na bang ipagtanggol ang anak ko sa lahat ng taong umaapi sa kanya? Kahit na ang ina mo pa yun, Matthew. Kasi kung hindi, maaari ka pang umatras. Ayaw kong masaktang muli ang anak ko.
Kaya hanggat maaga pa, ay lumbayan mo na silang mag-ina kung wala kang planong protektahan sila mula sa masama mong ina. Seryosong ani ni Marisa. Wala na po akong balak na iwanan si Madison, tita. Kung sino man po ang mananakit sa kanya, ay hindi ko hahayaang mangyari yun. Sana po maintindihan mo na hindi ganun kadali para sa akin na ibuhos ang galit kay Mommy. Dahil natatakot ako makaapekto yun sa kalagayan ng puso niya. Ngunit hindi ko na rin po hahayaang saktan niya ang maging ako. Maging ikaw po, ang dahil lang sa pansariling kaligayahan ni Mommy. I'm sorry kung hindi ko nagawang ipagtanggol noon si Madison. Kung alam ko lang sanang ginawa ni Mommy, hindi ko hahayaan yun. Sinasabi mo bang may sakit sa puso si Matilda? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Marisa. Malungkot na tumango si Matthew. 3 years ago, na-diagnosed po siya ng heart enlargement. Sa ngayon, may iniinom po siyang gamot at pabalik-balik sa ospital. Hindi rin po siya allowed na makaramdam ng sobra-sobrang emosyon. Kaya, patawarin mo po ako, tita, kung hindi tulad ng inaasahan mo ang gagawin ko kay Mommy upang managot siya sa kasalanan niya. I will talk to her as soon as I get home. Aayusin ko po ito. Paghingi ng paumanhin ni Matthew. Nakakaintinding tumango si Marisa at tinapik ang balikat ng lalaki. O siya, wala na akong magagawa dahil tapos na ang lahat at nangyari na. Sa ngayon, gusto ko na lang sumaya ang anak ko at ang aking apo. Hindi ko pa ito nasasabi at nararapat ko lang na sabihin ito sa iyo ngayon. Dahil nakikita kong mahal mo talaga ang anak ko, Matthew. Gusto kita para kay Madison at sana alagaan mo silang dalawa ni Matea. Mula sa pusong saad ni Marisa. Maraming salamat po, Tita Marisa. Maraming salamat dahil hindi mo pinabayaan ang mag-ina ko nung mga panahong wala pa ako sa tabi nila. Hayaan niyo po akong makabawi sa anak niyo at iparamdam sa kanya na magmula sa araw na to, hindi ko na siya hahayaang harapin ang lahat ng mag-isa. Naluluhang pangako ni Matthew. Hindi na napigilan ni Marisa na maiyak at yumakap sa lalaki. Maraming salamat din, iho. Dahil sa pera niyo, nagawa akong ipaopera ni Madison para sa breast cancer ko. Patawarin mo ako kung sa kabilang banda ay ako ang naging dahilan kung bakit ka iniwan ni Madison. Napakabait ng anak ko. Siya ang bumuhay sa akin at sa sarili niya, lalo na nang mamatay ang kanyang ama dahil rin sa sakit. At sasabihin ko sa iyo na napakaswerte niyong dalawa sa isa't isa. Umiiyak na ani ng ginang. Baka naman kunin na kagad ako ni Lord sa sobrang bait ko niyan, Nay. Pagbibiro ni Madison na nasaksihan pala ang palitan ng magagandang salita ng kanyang ina at ni Matthew. Naghiwalay ang dalawa at natatawang lumapit si Madison sa kanyang ina. Nay, pinaiyak ka ba nitong si Doc? Ano, tatadyakan ko na ba siya palabas ng bahay? Nakangising ani Madison. Sinusubukang pagaanin ang atmosfera ng paligid. Natawa si Marisa at tinapik ang balikat ng anak. Naku, ikaw talagang bata ka. O siya, pupuntahan ko na muna si Matea sa kwarto dahil baka magising iyon. Kayong dalawa, matulog na kayo pagkatapos dahil malalim na rin ang gabi. Tinapik pa muna ni Marisa ang balikat ni Matthew bago lumabas ng kusina at iwan ang dalawa. Are you okay now, Madison? Maya-maya'y tanong ni Matthew. Matapos kong marinig ang lahat ng sinabi mo sa nanay ko, I guess I'm okay now. Bakasal na tayo, Madison. Biglang saad ni Matthew at halos masamid ang babae sa sobrang gulat. Bakit naman nagugulat ka ng ganyan, Matthew? Baliw ka ba? Asik ni Madison at hinampas ang dibdib ni Matthew. Malakas na tumawa ang lalaki. Hinila nito si Madison upang yakapin ang mahigpit. Mahal na mahal kita, Madison. I can't wait to change your surname. Bagay na bagay sa iyong apelyido ko. Nakangising tugon ito. Madison Garcia. Not bad. Pagsakay ni Madison sa tila kalokohan ng lalaki.
Madison Martinez Garcia and Matea Shane Garcia. Bagay na bagay. Malaki ang ngiti sa labi na sabi ni Matthew. Binaon ni Madison ang mukha sa dibdib ng lalaki upang itago ang pumumula ng pisngi. I love you. Buling ulit ni Matthew at hinalikan ang tuktok ng ulo ni Madison. Mahal na mahal din kita, Matthew. 5 taon na ang lumipas ngunit mas lalong naging malalim ang pagmamahal ko para sa'yo. Sana, tuparin mo lahat ng pinangako mo. Dahil lahat yun ay pangarap ko para sa atin. Napangiti ang lalaki at hindi na nakapagsalita dahil sa halo-halong emosyon. Natapos ang gabi na yon na pareho silang magaan ang puso at handa na sa panibagong kabanata ng kanilang buhay na magkasama. Lumipas ang ilang linggo, mas lalo naging matibay ang relasyon ni Matthew at Madison. Nang dumating ang ika-6 na kaarawan ni Matea, nagdaos si Matthew ng engranding handaan sa mansyon nito at imbitado lahat ng malalapit sa kanilang dalawa ni Madison. Mula nang magkabalikan sila, ay ibinahay na ni Matthew ang mag-ina nito. Isinama rin nila sa bahay ang ina ni Madison at ang yaya ni Matea. Buhat ni Matthew ang anak nito habang nakaharap sa tumpok ng mga taong dumalo. Maraming salamat sa pagpunta sa kaarawan ng unika-iha ko. Enjoy the party, guys! Hihintayin ko rin kayo sa after party. Pahayag ni Matthew. Dahil puro bata ay hindi maaaring magkaroon ng inuman, kaya magaganap ang after party sa gabi para sa mga adult. Nag-e-enjoy ka ba, anak? Tanong ni Matthew sa bata. You looked beautiful with this pink dress. Manang-mana ka talaga sa mami mo. Dagdag nito at pinisilang matangos na ilong ng bata. Yes po, Daddy. Parehas po kaming pretty ni Mami, di ba po? Oo, magkasing pretty kayo ni mami mo, anak. Baka nga, mas mahigitan mo pa nga siya eh. Natawa ang bata sa sinabi ng ama nito. Maya-maya lang ay sumulpot na sa tabi nila si Madison, na kanina lang ay busy sa pag-aasikaso sa mga bisita. Happy birthday, baby! Kiss me, anak! Kaya ka pa rin sa daddy mo. Kaunti na lang talaga, magtatampo na ako. Nakangusong biro ni Madison. Pareho namang natawa ang mag-ama. Same ko naman po kayong love ni daddy, mami ko. Paglalambing ni Matea at niyakap ang ina. Napangiti si Matthew at hinalika ng sentido ng kasintahan. I love you too, anak. Pero sinong mas favorite mo sa amin ni daddy? Bawal ang both. Pigilang ngiting tanong ni Madison. Natawa lalo si Matthew at piningigilang pisili ng pisngi ni Madison. Ayaw ko pong sumagot, Mami. Baka po umiyak ka eh. Humahagik-hik na sagot ni Matea na nagpasimangot kay Madison. Ngunit sabay-sabay rin silang natawa habang ang mga tao naman ay nawiwili sa panonood sa kanilang tatlo. Nagkukulitan sila nang biglang dumating ang ina ni Matthew. Nawala ang ngiti sa labi ni Madison at napilitan ng malamig na ekspresyon ng muka. Mabuti po't pumunta po kayo rito sa birthday ng apo nyo. Blankong saad ni Madison. Bilang ina ni Matthew ay kailangan pa rin niya itong pakiharapan at igalang. Bakas ang kaba sa mukha ni Matilda na ngayon ay nagsisisi sa lahat ng ginawa. Kung alam lang nito na magkakaroon ng bunga ang pagkasama ni Matthew at Madison, ay hindi na sana nito hinadlangan. Maligayang kaarawan, Matea. Nakangiting bati ng ginang sa apo. Hello po, Lola. Thank you po sa pagpunta. Ang sabi po ni Daddy, baka hindi ka pumunta. Kaya nasad po ko. May gift ka po ba sa akin, Lola? Bibong tanong ng bata. Naluluha ang ginang na tumango at sinulyapan si Madison. Ngumiti si Madison ng tipid. Pilit kinakapa ang galit na dati lang ay daladala niya, ngunit ngayon ay wala na. Mayroon siyempre. Gusto mo bang makita? Nasa sasakyan pa dahil masyadong malaki. Sigurado akong magugustuhan mo yun. Masayang pahayag ng ginang. Talaga po, Lola? Bahay po ba yun? Malakas na tanong ni Matea dahilan para matawa ang lahat sa paligid.
Hinayaan ni Madison na sumama ang anak sa lola nito at naiwan naman siya sa tabi ng nobyo. Komportable ka ba sa presensya ni Mami, Madison? Pwede ko siyang kausapin kung hindi. Nag-aalangan na tanong ni Matthew. Umiling si Madison. Nag-uumapaw na ang puso niya sa pagmamahal ng kanyang mag-ama, kaya wala na ang puot at takot niya sa nakaraan. 5 araw na rin na nakalilipas matapos humingi ng tawad si Matilda kay Madison at Marisa. Hindi naging madali para kay Madison na magpatawad, ngunit sa tulong ni Matthew at Matea ay nalampasan niya ang lahat ng iyon. Nagkapatawaran sila dahil hindi na rin naman mahalaga ang nakaraan. Mas mahalaga ang kasalukuyan. Nang gabi ring iyon, hindi inaasahan ni Madison na magpo-propose si Matthew sa kanya. Saksi ang lahat ng taong malapit sa kanyang puso kung paano niya buong pusong binanggit ang salitang magpapahayag na nagpapakasal siya sa nobyo. Ngunit higit na mas masaya si Matea sa lahat ng taong dumalo dahil sa wakas ay mararanasan na nito ang magkaroon ng buong pamilya. Inabot ng 5 buwan ang preparasyon ng kasal ni Madison at Matthew. Naganap iyon sa Bulacan kung saan unang nagkita ang dalawa. Kasalukuyang magkayakap si Madison at Matthew habang nakahiga sa kama ng mansyon na matagal nang inilaan ni Matthew para sa asawa. Maraming salamat dahil hindi mo ko sinukuan, Madison. Maraming salamat dahil kahit na anong sungit ko sa pagkapansin mo sa akin noon ay hindi mo pa rin ako tinigilan. Bulong ni Matthew kay Madison at pinataka ng halik ang leeg ng asawa. Ikaw lang naman kasi ang pakipot sa atin noon, Dok. Natawa ang lalaki at mas hinigpitan ng yakap kay Madison. Wala na, Madison. Hulog na talaga ako sa'yo. You were trying to tempt me before. And now, hindi ko na talaga kayang makawala pa sa'yo. Hindi sa gusto ko. Pero hindi ko alam kung anong ginawa mo para maging baliw ako ng ganito sa'yo. Sobrang sayo ko dahil sa wakas, asawa na kita. Ganda lang to, Dok. Natatawang biro ni Madison at kumindat pa dahilan para humagalpak ng tawa si Matthew. Si Madison Martinez ang babaeng nagtagumpay na napaamo ang tila tigreng doktor na nakilala niya sa isang bar. Ngunit ang naging pagsasama nila ay hindi naging madali noon. Marami silang nadaan ng unos bago makarating sa kinalalagyan nila ngayon. At maraming luha ang inilabas bago naranasang ngumiti muli ng tagos sa puso. Ngunit ang pagmamahal nila sa isa't isa ay naging sapat upang bumalik sa bisig ng isa't isa at buksan ang panibagong yugto ng buhay ng magkasama. The end. Kung nagustuhan niyo ang istorya natin ngayon, huwag kalimutang mag-share, mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Thank you for watching and listening. See you on our next story. Ingat and God bless.